Guys, magandang gabi po. Malungkot na gabi. Masakit man po ito sa part namin dahil napakarami po ang nagagalit. Pero marami naman pong nagpaabot sa atin. Tungkol po ito kay Tatay Digong, bakit po daw hanggang ngayon hindi pa nakalabas. Kasi nakita naman ni kaibigan. Alam po niyo mga idol, yung hula ng ating kaibigan nung sinabi po niya. Kahit ano pang nakikita po nila, kung hindi pinapahintulutan, wala tayong magagawa. Pero tandaan po niyo mga idol, malakas po ang kalaban ni Tatay Digong, mapira. Tapos may balita pa na tumatanggap daw ang ICC ng $2 million doon kaya Trillanes. Mga idol, hindi po natin yan pag-uusapan yung kay Trillanes. Ang pag-usapan natin dito yung mga encouragement na dapat hindi daw kayo mawala ng pag-asa, sabi ng ating kaibigan. Salamat mga idol. Sabi ng ating kaibigan, huwag po kayong magalit. Alam po ninyo, sa totoo lang may kasalanan si Tatay Digong. Pero sa kanyang edad ngayon, kailangan po natin na magpatawad. Dahil lahat naman tayo nagkasala. Mayroon pong nakita si kaibigan impormasyon. Kaya ipapaabot po namin sa inyo. Ito po ang mangyayari. Alam po niyo mga idol, naalala ba ninyo na mayroon pong sinabi si kaibigan na may mga karma na dumating po doon sa mga judge ng ICC. Anong nangyari? May namatay. Ngayon naman, mayroon na naman pong hinulaan si kaibigan na para sa inyo, para hindi kayo mawalan ng pag-asa na si tatay makakabalik po dito. Basta hindi lang si tatay mawalan ng pag-asa din na laging malakasan ang kanyang pangangatawan. Kaibigan, ano po yan? Sabi ng ating kaibigan mga idol, tandaan po ninyo ito, mabibisto pa rin ang mga taong naghatid sa kapahamakan ni Tatay Digong doon sa ICC. Alam po ninyo ba yan mga idol? Ito po ang tandaan ninyo, kaya huwag po kayo mawala ng pag-asa. Sinabi mismo ng ating kaibigan na mayroon po siyang nakita. Kapag mabuking ito mga idol, babalik po ito sa kanila. Alam naman po lahat naman tayo makasalanan. Kung titingnan po natin ang edad ni Tatay Digong, kailangan po talaga. Tingnan po ninyo ang pinagpupukusan nila ang mga biktima noon, yung mga adik. Pero yung mga biktima ng adik, iba wala. Kaya kaibigan, salamat sa encouragement po niyo sa mga tao. Sige po, salamat. Mga idol, sinabi ng ating kaibigan ngayon, sa lahat po ng mga supporters ng Duterte, huwag daw kayo mawala ng pag-asa. Sabi ng ating kaibigan, may panahon na bumaliktad ang panahon din. Yung nagipit kay Tatay Digong, yung nagpasimuno dito, mga idol, mabubuking yan sila. Tandaan po ninyo, karmahin din po sila. Dahil sa kanilang ginagawa ngayon, napakaraming lumutang na mga biktima daw ng mga ejike. Tandaan po niyo mga idol encouragement na dapat na hindi po tayo bumitaw. Na di daw kayo dapat bumitaw. Abangan na lang po ninyo mga idol kung ano man po itong ibig sabihin ng ating kaibigan. Basta nakita ng ating kaibigan na may panahon na ang hangin ay bumaliktad. Kailangan po natin maipabot sa inyo para hindi kayo mawala ng pag-asa. Sinabi ng ating kaibigan ngayon na may nakita sila na mabibisto po ang mga ginagawa po ng ating mga kapwa Pilipino. Alam po ninyo mga idol, kung sasabihin ko sa inyo kung bakit si tatay pinagkanuno doon, politiko po mga idol, politiko. Takot sila sa mga Duterte. Yun po ang totoo. Kaya inunahan nila. Alam po ninyo, kahit sabihin man ninyo na si BBM hindi po nakikialam sa ganyan. Sikreto po, sinabi ng ating kaibigan, yun, hindi yan basta-basta kukunin si Tatay Digong kung hindi dahil kay BBM. Si BBM po yung nagpaano dyan.
nagpasimuno mga idol. Yun po ang totoo. Takot sila. Takot sila. Alam po ba niyo kung bakit natakot sila? Anong issue po ni BBM? Anong issue sa kanya? Anong kalaban po ng mga Duterte? Drug, di ba? Anong issue? Yun, inunahan nila dahil takot silang mabisto. Kaya sa lahat po ng mga makapanood kung bakit ito, grabe ang init po ang away po ng mga dalawang politiko. Sumama pa yung iba dahil sa galit po nila sa mga Duterte. Hindi po nila tanggap na ang Mindanao ay mamuno, magiging presidente uli. Kaya sa lahat po na makapanood, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung anong mangyayari kay Tatay Digong, huwag kayong matakot. Dahil handa naman po si Tatay Digong na mamatay at magpakamatay doon. Huwag kayong matakot mga idol, dahil mayroon pa siyang mga anak na magmamana. Kaya sa lahat po ng mga supporters na nabigo, huwag kayong magalit po. Dahil si kaibigan mismo nag-amin po, no, kada pagpapaabot niya. Kahit ano pa ang nakita nila, kung hindi daw pahintulutan, walang magagawa. Basta ang tadhana na, di ba? Kung tutuusin, may kasalanan din si Tatay Digong. Pero sa edad na yan, hindi na po dapat. Bigyan po sana siya ng kalayaan ngayon na para makapagbago ng maayos. Yun lang.